sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Mga kasimanwa, it is now 8 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Alas 8:01, yawan kita sa aton karang lunisan nga programang Crime and Justice with Attorney Axel Gonzalez. Pero bago anay kami sahim papawid, haranay raton karang recap the STL for Aklan draw result yesterday, July 21st, 2024. Sa 2 p.m. and 7 p.m. draw, recap atod kato ni taton nga partner rung sulumenteg lihitimo nga may buyot at STL for Aklan rung Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Una kita sa alas 12 hapon nga draw kahapon, the two winning number combinations in exact order, number 19 and number 35, 19 ag 35. Sa resulta mat-ana 7 p.m. draw kabi. In exact order man sa gihapon, the two winning number combinations, number 27 and number 26. 27 ag 26. And congratulations sa mga nagdayaog. Din raton karang recap, it STL draw for Aklan. Atod kato ni taton nga partner rong sulumenteg lihitimo nga may buyot at STL for Aklan. What iba kundi rong Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Indo na man, alas 12 hapon nag alas 7 at gabi nga draw. Mabatian nyo man live iya sa Energy FM kalibuag sa aton nga pag-recap man hinaga. And congratulations! Hindi tawon pagpabuhayon pa, naka-standby gun sa Attorney Axel. Attorney, good morning! Para Jofel, good morning sa Kilyo, ag sa Aga Pamate, sa Bilog na Klan, ag sa atong mga kasimalwang ag pamate sa ibang lugar sa abroad, no? Marami tayong mga nakikinig dyan. Around the world. So, nanibis nila yung ating programa na salitang Afganon. Tapos, gusto rin lang malaman yung mga nangyayari sa atin. Ayun, hidlaw-hidlaw gid sanda iya man sa aton nga probinsya.
nahidlaw mo siya daron, parang nahidlaw mo siya na sa manok, inubaran. Ay, sigurado. Oo, bong. Pati ako nga rin. Matya napaisip ako mag-inubaran doon na. Kaya ako tis ka kung ako tinubaran na ikuha niya ako, kapaya. Ay, pag tinula. Pag butangan ko, pinayo kong kapaya, butangan ko tabong katumbay, wow. Abaw. Wala Mapanihugo din. wala akong ubat. Pero Diba? first thing na ginagawa ko pare pag umuwi ako, dyan ako punupunta sa likod ng simbahan na Kalibo. Marami dyan mga tindahan na parang, actually dyan ako kumakain eh. Sa Hindi ko karinderya. ayaw kong kumain sa Shopping. mga fast food as much as possible unless na may mga meeting. Aha. Pero personally, pabayaan mo ako. Just mga paksip, mga sinaing, tantiaw, Ay. mga takway nga bitaw. Manindahan ko doon ng karang o si Takway. takway. Sabi na, magkakaon ka ron. O na, sa may karinderya, sa shopping. Oo, mga karinderya. Kumamo ka, tinuro ka. May ko naman sa mga, even mga kamag-anak mo ay, iya ka manakaon eh. Wala nila karon eh. Gusto ko tanay. Inatakon sa karinderya. Ay, Gaturo. nagkibot o. Mga taga... Kung butangan ka lang that manok, prito, or whatever. Yun lang. Or whatever. Ito, mapili ka. May tikaw, may takway, may daming choices. sinuparan, may dinuguan, may, alam mo na. Kaya, yan ang kainan ko dyan. Yung tupan dyan. Ay, gapamati Yung sa mga- nagkaton. Gapinamati, o mga taga Kalibo Shopping Center, kapin na sa mga karinderya karon ay. Nakatutok ka doon everyday. Abo-abog choices biyag akyanon nga akyanon na pagkaon. Wow, biskan sa Amerika nga niho, sa California. Ang baninang Marieleni, kanamiton, pangat nga sapsap. Wow. Abo-abog. Doon yung akong suga kahapon ninang. The best. Kasi namimiss natin yung pagkain natin eh. Si Chloe pa nagbakad kamati sa nakakaawa ko baraka. sa ating mga kababayan at mag-anak sa abroad eh. Oh, Kasi nagtitiis na lang ga-crave sila gito sa sa hamon at bacon at kung ano eh. Yeah. Cholesterol yan. Oo, nga naman Kami uli. dito, ang kinakain namin sa Aklan is ano yan, sinaing tiyaw. Tiaw. Wow, the best, tiyaw. Bisan niya ni Takway is tulisan. butaw. Biskan tulisan Oo, nga ning abo sinaing ay. Anamita. And that is the reason why pag dumating sila sa Aklan, doon na agad ng Iloso, ewan ito sa abroad. Oo, ay kung may ito man sa mga Filipino store frozen, o di kaya hay times 10 rong price. At isang ano pa, watak sa natakway ron pre. Aron gid ruwa ito. Nga ni mga kababayan naton magbakasyon riya, hay sugod andang maleta. Tagakyan, ina sa nagaturon sa, kasi kung halimbawa, I don't know, sa abroad, pero kung mga gabi halimbawa sa ato, may gabi rin naman doon eh, nagtatanim sila eh. Pero yung minsan kasi, yung mga gabi galing sa atin yung dried. Hindi ko type yung dried. Maraming dried. Dito sa Manila, dried. Oo naman. Sa mga mall, dati ka ba sa Save Mall? Oo, fresh lang. Iba. Ang dried kasi para mapait-pait ng konti. Ay. Ang pakiramdam. Ay, manami kita ko yakin sa palengke gabaka abalong Nag-fresh ba? pakan mo na ng kagang. The best pa rin ang pagkain sa akin. So, Yes. every time pag galing sa airport, diretso ako na sa mga toro-toro, ang tawag dyan sa atin. Karinderya. Karinderya. Diretso ako ron. Nagbabakayon ako ka mga suga. Oh. Bawa, manok ng labaran, dinuguan, Ayun. tiaw, takway. Ano ko yun doon? Sa 3 days, kalagay ko sa refrigerator. Kanamiton 3 days, din. yun ang ginakaon. Wag na kuya ha. Namiton doon dinuguan nga to. Oh, mga uric nga. Ito kita ito lang sa atin. Sa aklanon ko at trivia pa rin yan. Ay, aton gidabira inubaran nga ron mga The best mga pa rin aklan, no? binakol. Latest good po, Andre. Alam mo yung mga sa abroad na yan, mga kamag-anak natin, marami silang pera, pero nakakaawa lang sila doon. Tuloy-tuloy ang trabaho, hindi kagaya sa atin. During working days, parang nasa bakasyon pa rin tayo. Sila pag nagtrabaho, trabaho talaga. It's the only time na makapag-rest sila pag umuwi na. Ayun, Aklan. pag nagbakasyon Yan na. plenty na pera, tukwan. Pero if Pero you after think kung vacation, paano na nakuha yung pera na yan, ako, mahirap. Kaya yung mga kamag-anak sa Pilipinas, huwag kayong demand ng demand. Nakala nyo, tumatain lang sila ng pera. Sorry for the term. Ha? Dapat i-appreciate natin the fact na Yes. dito tayo sa Pinas and bisan wa kita tabong kwarta, masadya naman kita. Now, sabi nila, paano kung magkasakit ka?
ay matanda ka na, ay sa kanila sa US o sa abroad, talagang maganda ang medical ko nila, Oo services. naman. Eh dito sa atin, matanda ka pa, ba't ka pa magpapagamot? Mamatay ka na. Matay Animal. Pagod na sa buhay. Matanda ka na eh. Huwag man Pero ako. that money sa medical services, kinukuha yan sa taxes, Yeah. sa lahat ng income. Pero what's the use? Eh, mamamatay ka na rin. In-extend lang naman yung buhay mo. Eh, eh di, wala. Tapos. Oo. Okay. Lakas ng mga At loob. tayo no? napunta doon. Sorry, pasensya na. Ay, maganda pag-uusap. Ay, good morning. What I'm trying to drive at is, we have to appreciate that what we have. Yun. That we have in Aklan. Contentment in life. Masaya tayo. The only province that we got is Aklan. So, mahalin natin ang Aklan. Tama. Huwag tayong patumpik-tumpik na maganda sa ibang lugar. Pinakamagandang lugar, Aklan. Aklan. Agree. 107.7% energy. Aklan, but of course. At The best is Aklan. the best. Andito na lahat. Mga It's local the only province delicacies. we have. The oldest the only province, I province we think. have, so we have to love it. And if I'm not mistaken, Aklan is the oldest province recorded, no? Sa history. It's the oldest province in the Philippines and it's called Minoroit, Aklan. Minoro at Aklan, di ba? Yes. Tapos, Under dumating yung Bornean Dato. dagdag pa Ang natin, ating naging dato dyan na chieftain si Bangkaya. Bangkaya, Dato Ano, Bangkaya. Ay, Bangkaya ba? I'm not yeah, sure. kasi si Bangkaya Bangkaya laging bida pag pag may mga Higantes Festival eh. Kasi sa Antique, Sumakwel, I think si Iloilo, Paiburong eh. Ba, ang galing mo sa history, attorney, ha? Ayun, Akala ko sa batas ka lang magaling, pati sa history. Historian. Maganda ang history ng Aklan, kaya Ay. mahalin natin. We have to be very proud. Tapos sabi pa nila, ay, yung Code of Kalanchaw, hindi totoo yan. Gago, totoo yan. Nainggit lang kayo, wala kayong Code of Kalanchaw. Ay, yung iba na mga Aklano naniniwala, explain nila, hindi talaga. Oh, as far as I am concerned, Dato of the Kalanchaw Code Oh. exists. Kita niyo. Nainggit lang sila, wala silang Kalanchaw Code. Iba talaga ang probinsya natin. In Bataan. Sa Dapat Bataan yan, maging pre. proud talaga tayo. No? Considering Yeah, yung mga very proud. heroes natin ng mga ninuno. Oo. Isa pa yan. Yung ating dignity as a Laklanan is always there. Huwag natin talikuran yan. At huwag natin ibenta ang ating buto dahil Oh. tayo binidon ng Akyanon. Honorable Exactly. tayo mga Akyanon. May We kumakalat have nga. to give back to the people their dignity. Tawan-tawa ko ngayon, attorney May kumakalat ngayon sa na parang video clip pa. Boss Ramil Bungkalan, siya nag-share na napanood ko kahapon. May nag-iikot na sa mga bahay-bahay. Gintawag ro pangagan ni Tagbagay. Nagbukas. Oy, kapitan! Ikaw gali, kapitan! Yeah. Ay, ano man na rin agtorya, o ano man na inyong gusto, sang sakong bugas o 1,000. Ay, hamba tagbagay hay. Ay, 1,000 lang man na kapitan. Ano man na yan? Ayuda? Hambat kapitan. Eh, hindi po. Malapit na kasi ang filing at COC. Nagsisurvey lang po kami kung sino ang pamilyang mukhang pera. Pero alam mo pare, ang mukhang pera na yan, creation yan ng mga leaders natin, mga politiko. Yeah. They will not allow Aklano na umasenso ang buhay. A cycle of Kasi poverty. magiging dependent sa kanila para pag-eleksyon, takutin nila, bilhin nilang boto. Madaling Dapat ma-manipulate. ang ating pera ng Aklan should be geared out towards the education of the Akyanon. Yun. At the same time, we have to put up an industrial zone in Aklan, kagaya sa PESA. Aha. I think na I heard one politician din na naggumawa pero wala pang follow-up kasi wala siya sa posisyon. But I would put John Tanong from Yeah. I think it's from And Ibahay. even Engineer Jun Agravante. Isa pa yan. Industrial zone. I agree with that. Tumakbong SP yan sa District 2 pero John tumakbo ka ulit sa more than qualified than all the others there. Eh, kung hindi lang uso ang Nakakalam pera. lang nila, nag-tip-ship. Yun, komedyante lang yan, dinadaan lang niya sa biro, pero ang idea niya magaling. Okay, paano kasi Tanong- nauso tanong. ang pera kung hindi sana nauso ang pera eh? Ay, wala. Palit na yan, sa dami nila kasalanan sa Aklan eh. Sa isa ito ba natin, baka iba na tayong Huwag oras. na, maubos ang oras abutin tayo natin. alas 12. Wag na. Pag-uusapan natin ngayon ang
ang later this afternoon ang SONA. Kanina na interview ko si Senator Francis Tolentino at around 6:20 ba? Around 6. Oo. Hay ana nga gusto nga mabatian ana hay rung pag uplift ron sa pamumuhay at sambayan ng Pilipino, lalo na sa nagataas ng inflation nga ra, no? Rung sa sektor agrikultura, doon yung gidaraan ng gustong mabatian ko na hinduna. Well, kami ni Attorney Axel, hey, istoryahan man namon dung SONA ni President Bongbong Marcos rung significance to economic development and safety and security aton karang nasyon, no? So sangka abogado man si Senator Francis Tolentino kay na abogado man, agin mention niya na Senate President naton Escudero abogado man, puro abogado tarang mga nakaistorya makaron karang adlaw kon base kung patimaan yut arang mag-proceed yut ako itlo. Kasi siyempre pag sa legislative karamihan talaga ng mga lawyer din at saka artista. Kasi pag mag-artista pumasok at saka isang rabble-rouser, wala, tapos na, boxing na. O di kaya mga retired men in uniform. Nila pag nagsalita. Kasi legislation Sa pag-aral lang ng law, legislative yan Legal gagawa ka ng batas Pero tingnan mo yung mga artista, may mga abogado yan. On their side. Of course. Oo. Kaya hindi yan makakapag debates actually sa abogado kasi ang abogado kasi taga-advise lang nila not directly magsalita sila baka mag-slide baka masampal intruders anyway pag-usapan natin attorney no at ikaw ba ano bang gusto mo marinig sa SONA mamaya? Well, anyway, expected ko na hindi yung gusto ko expected ko ito ang topic ngayong mainit What? West Philippine Sea. There. Yan kagad. Ito ngayon ang magiging, this could be the source of World War III. Pag hindi ito napigilan, pumapasok ng Russia pero palagay ko, hindi rin papaya ang China at saka Russia. Sabihin ng China, oo nga, pag nagkagulo, pero China ang nasa front line. Kaya hindi rin siguro magkukuhan sila dahil actually, ang China, wala namang ang kakampi ang China dito sa area na ito. Vietnam, Philippines, Japan, Taiwan, Malaysia, Australia, India. Yan ang kakampi ng Pilipinas. Dami. Sila yung mga kwantari. Yan yung mga expected, hindi expected, kundi natural talaga nakakampi. Because you can just imagine, pare. You can just imagine if China will take over Philippine Sea. Ay, ang daming apektado. Hindi makakadaan ng mga oil ng ibang countries. Yan ang daanan So, yung surrounding countries, Australia, India, they can be affected. You can just imagine, kaya nga tinignan mo naglagay ng island ng China dyan. Artificial island ba? Kapag kagaya dito madali lang pala gumawa ng artificial island. Dito sa Mall of Asia, yes. May kuha na dito may artificial island. Sa China, ang technology yan. So, pwedeng pinapalakihan nila yung madali palang gumawa ng island. Reclamation lang naman yan Kaya yan ang kuha natin. So, ang punto is, ang significance nito is magiging irritant ito and definitely ang frontline dyan, Pilipinas. Magkaharap tayo with China, Taiwan. Taiwan muna. Taiwan. Japan also. Saka Pilipinas. Medyo malayo na Malaysia dyan. Tayo katabi talaga natin ng China. Ang Japan. Japan. Yan ang buwan. So, this is irritants. Anong epekto nito? Anyway, huwag na natin pag-usapan yung giyera-giyera dyan. Pero dito, anong significance ang significance ng West Philippine Sea sa Pilipinas ay yung mga isda.
Yaman Ngayon ang dagat. ating mga, Yaman ang ating tubig. mga galunggong imported pa. From China na yung mga galunggong natin. Oo, darating ang galunggong dito na sa kahon, frozen. Oh, dati atin yan. Oh, so ang ating mga fishermen sa Zambales na pumupunta sa Ayungin Shoal at kung ano-anong mga malapit na area ay hindi na makakandak ng fishing or limited na sila because andyan ang China. May harassment ang China. Bubumbahan sila ng tubig. Pag ano lang naman yung mga bangka natin Ah, compared sa Chinese na mga pero baka sasakyan. matulungan tayo ng Japan. O in terms sa mga barkong, pandigma. Kaya, matter of time. Nakikiramdam lang yan pag magkainitan na. In Expect fact, the help of Japan and US. yeah, in fact, kanina, kinonfirm ni Senator Tolentino yung reciprocal access agreement ng Japan. Meron na. Yeah, eto na yung Parang pinakabago. Exactly. Mutual Defense Treaty with Japan and the US. Ito na yung pinakabago ngayon. Sabi nga ni Senator Tolentino, hindi natin afford bumili ng mga barko, ng mga ganyan. Laking savings natin yun. Pag Hindi, yung mga surplus na lang kakampi natin. Eh. Ayun nga. Oh, paano, padala mo kami Australia ng kwan dito, ganito. Actually, nagpapadala sila eh. Pero maganda yung mga gawang Japan din eh. Ayaw. Kaysa gawang China. Maganda rin. Yung kahit hindi, surplus nila. Surplus din. Japan surplus, magandang quality pa rin eh. So, yan ang ating sitwasyon. And because of that, nagmahal ang ating mga isda. Ang galunggong ngayon, Ay, so sabi nila, 220 mas to mahal pa kaysa 40. bangus. Oo. Samantalang pagkain na may hirap daw yan dati. Pagkain namin Kasi, yan dati. sa China galing. Okay? Import. Mabigat eh. Masyadong magulo ang issue dito. Kasi, pag ginipit naman natin ang China, maapektuhan naman natin yung export natin ng mga prutas, banana. Lahat. Banana from Davao. We are one of the supplier ng banana sa China. Mango. Pag sinabi nilang, ay, merong peste yung banana nyo, how can you kwan? Ayaw na namin bumili sa inyo kasi may kwan eh. May virus o kung ano. Sabi po is, wala ka naman tayong produkto sa Chinang banana, pero pwede ka nilang i-issue sa ganun. Wala tayong mabentahan. Pero sa time na ginawa yun ng China, panahon yata ni Noynoy Aquino, at hindi, andun na sa kalsada yung mga saging sa Davao, kahit kumain ka na doon, bibigay na lang sa'yo. So, ganun ang epekto sa ating ekonomiya. So, also we need China as a business partner, pero not to the extent na ang ating dignity, surrender natin. Luluhod ka. Kumain na lang tayo ng kangkong. Pero alam mo pare, pag nagkagulo, uwi ako sa Aklan, tago na lang ako dyan. Unang bumumbahin ng Maynila eh. Diba? Kasi marinig ko lang. Sentro talaga. Oo. Marinig ko lang na Uwi na agad. Sirit na. Ay, naduga sa attorney. Attorney! Ay, naduga na signal. Buhay niyo. Ayun. Okay. Oo, you there. Oo, mauli kilatik aklan. Oo. Ito kilatik sing hideout. Yan na lang kung mag-ilagan lang kung kambing, baka. Matanong lang kita at Madre de Agua. Kaya Madre de Agua, pala nakalimutan ko ha. Pagpatapanin na ako. Pag-uli mo galing, pag-uli mo lang. Sige, Let sige. me know. Order ako. Nagutapsan ta rito. Magambu-gambu ito. Bayaw sa likod. Hindi. Okay. Anyway. So, yan ang buwan eh. Maganda naman sa, pag nagkagulo, subukan ko. Lahat ng mga taga-probinsya, mag-uwihan yan sa kanilang probinsya. Unang target, Manila. Oo. Metro Manila. Ay, yan eh. Diyan mapipilay agad eh. Oo. Tatargetin nila talaga tayo yung sa Aklan, di tayo papansinin. Wala naman tayong threat sa kanila. Boracay lang naman tayo eh. Wala, hindi tayo nagkukuhan. We have no threat on the defense or offense against anybody sa Aklan. Kaya safe tayo dyan. Hindi nila tatargetin ang Boracay kasi maraming Chinese doon ng mga negosyante. Oo, marami din naman doon. Kaya, pero anyway, alam mo, nakapekto rin eh.
if we have a good relation with China, Boracay would mas marami ang turista. Totoo yun. Kaya nga, kailangan din naman natin timpla-timplahin na kuwan. But because, of course, kung gusto natin magkaroon tayo ng maraming mga tourists, we should be friendly with all the countries. Walang kuwan. For the sake of Boracay. Konti na nga lang daw ang punto is, hindi naman kontrolado ng Aklan ang gulo na ito. It is a national issue. concern. Oo, kaya tayo kung ano lang, tayo manalangin na sana hindi magkagulo, hindi mag-irita. At bumalik ulit ang mga Chinese na mga turista sa Boracay para Speaking of Boracay, kumita naman ang ating mga investors, ang ating mga operator din ng resort. Kahit na yung resort na yung take ang title, sige lang, tuloy nyo lang. As long as you can help. Kasi ako hanggang ngayon, 100% lahat ng titulo sa Atlantic. Sa Boracay. Take yan. I know, I have a study. But ako naman, nire-respeto ko naman yung mga taong nagbabayad ng taxes. Okay? Bakit mo naman ibibigay sa mga tao na squatter lang, magsisigaw-sigaw sila, at ibibenta pa rin nila sa investor. Mga Pera-pera lang. O pera-pera lang yan. It's the investor talaga ang kwan sa Boracay. Kasi dito sa... Kasi correct. ang mga kwan dyan, di naman mag-i-invest din. Kunin nilang pera, bibili ng Pajero, punta sa Kalibo, magyabang-yabang. Na-realize ko, Attorney, when you said na ang tourism sa Isla Boracay, dati kasi talaga when I used to work sa Boracay for more than 3 years, usually yung pumupuno sa mga hotel rooms, Chinese and Koreans. Yan sila. Tapos hindi rin sila magkasundo. Oo, ayaw nila magsabay sa shuttle, service ng hotel. Meron din silang hindi pagkakaintindihan, I don't know. Hindi pagkakaintindihan because these are people from South Korea. Yeah, South Korea. Hindi North Korea. Kung North Korea, magkakaintindihan sila ng mga Chinese. Communist. At least North Korea, ay hindi, wala namang pera ang North Korea. Ay, sila lang doon. Hindi sila makakalabas sa kanilang country. Hindi sila makakalabas basta-basta. Hindi. Oo. Tapos, etong parang ang North Korea parang Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. California. You can never leave sa Paano North yung Korea. lyrics na yun, banda? Alam ko, kabisado mo yan eh. Living in the Hotel California. California. Oh, yan. Such a lovely queen. So, yan ang kuha natin. So, yan ang sitwasyon natin. So, West Philippines is sayang. For the sake of the Aklanon, for the sake of the Boracay nun, dapat hindi magkagulo para marami tayong Ayun. mga turista. Ayun nga. Kailangan. Bigla ko naisip, Attorney, no? Kasi itong concern sa West Philippine Sea, sa gawa ng teritoryo, if we can settle it amicably, no? Ang daming advantages, no, na domino effect if we can have an amicable settlement, no, like for example the tourism, mag-Basco guman, mag-Abo guman dung Chinese Isla Boracay. Kasi the sad thing, Attorney, speaking of tourism, si Commander Abi Magaron dito na assigned for 1 month sa Panglao sa Bohol. They already have an international flight there from Incheon, Korea. Pag agto na sa fast food rito, hambawit ananay, ba't siya iyat naman ako sa Korea? Mapawaga, mapatuulingon, mapatalikod, puro Koreans. And last 2 weeks ago, sa Isla Camid, Boracay, nagtaka man ako, bihirang-bihira, even the Koreans. Sang kiriti, ay ito't agali sa Panglao at Asanda. Mga Koreans Yan sa ang Bohol. Yan ang sinasabi ko na dapat i-regulate yung ating local leaders, yung ating mayor dyan. Siya may karapatan na i-regulate at higpitan ang pang-aabuso ng ating mga yung ibang may mga tinda-tindahan dyan. Mga kuwan-kuwan nga lang, fly by night. One of my client, sama ni Pablo Contis, yung artista. Yeah. Sila yan. No. Alam mo, kumain sila sa isang store. Ilan sila? 3, 4, 1. Mabot ng 14,000 ang order. Pinadala sa akin ang resibo. Invoice. Sabi niya, Tony, tingnan mo yung abuso na itong ginawa sa amin. Hindi na babalik yun sa Boracay. Ayun, Nasira. yung mga Because ganun.
because of one establishment na nag-take advantage sa mga turista. And yan ang nakakasira din. Dapat talaga sa mga ang ganyan, may ating mga strict, leaders, very strict regulation talaga eh. strict regulation, tanggalin kaagad ang Yeah. permit to operate Yun. para magtanda. Kasi local tourist ito ha. Hmm. So, ang punto is, how much more kung foreigner? Ay, lalo Eh, na. Hindi na babalik. Oo. So, kailangan maging reasonable tayo. Huwag tayo masyadong mag-take advantage sa mga turista. Just sakto lang, yung kumita tayo, yung araw-araw may pangkuhan tayo at may Wag naitatabi greedy. lang. Pero, Oo. huwag naman, parang na-hold up daw sila ang feeling nila. Parang silang hold up sa Atlan. Tinan mo itong mga Chinese na to, no? Kahit sentavo lang, basta tuloy-tuloy yung pasok. Tayo kasi gusto natin piso agad ang kitain. O kanyakuan. Pero sa atin kasi, yan talaga may mga tao talaga dyan na mga mapagsamantala. Kung minsan naman, hindi naman aklano na gumagawa dyan. Ay, Taga ibang lugar, mga entrepreneur na nag-take advantage na siya samantala. Yes. Kasi yung mga locals, they love their own. It's really important na, I don't know how the municipal government of Malay can, pero kayang-kaya ng Malay yan eh. Ordinansa lang yan eh. Gumawa kayo ng ordinansa na may higpitan yung implementation. Ang problema kasi dito, kahit saan naman, andyan yung mga ordinansa, ang nagpapa-implement na lang ang problema. Ayun ang Yes. nagiging, that's the reality. So, kaya maganda ang Boracay, pero kung minsan nasisira because of the taking Opportunista. advantage ng ating mga hindi aklano na, I would not say, kasi ang mga klano naman hindi Oo naman, pahalagahan pero nila yan. meron talagang pumupunta dyan, para kumita ng pera, at ang pakialam kung magsarado ang Boracay, dilipat sila sa Panglao, Uwi lipat sila sa kung saan-saan, wala silang pagmamahal sa Aklan. And then, so pag ganyan, it is incumbent on the local leaders para maproteksyonan ang ating negosyo dyan sa Boracay, ang mga negosyo. And kung talagang merong report na gano'ng hindi maganda, aksyonan nila. That walang palakasan. The law will be applied to all. Otherwise, wag na tayo maggumawa ng batas. Magkuha na lang tayo. Magkuha na lang tayo ng survival of the fittest. And then that is the end. The beginning of the end. So malaki ang role ng ating mga leaders sa Malay dahil talagang napakalaki ang income niya. So, Our bread and butter. kaya nila yan. Kaya nila yung gagawin. Aside sa West Philippine Sea, well, ikaw, you would prefer to settle it amicably, no? Wala nang gera? Yes, oo. Madali. Itong pinakamadaling issue na isettle eh. Hindi ko maintindihan kung ba't hindi nila sinisettle eh. Simple lang eh. Pero, From our standpoint lang pare ha. Simple sige. lang. Okay. Simple lang settlement. Okay, anong pinag-awayan natin dito? Ang oil. Kasi reputedly, malaki ang deposit, billions of barrels of oil dito. Kailangan ng Pilipinas yan, kailangan din ng China. Kailangan ng lahat. Lalong kailangan ng China. Walang oil ng China eh. At sa dami ng, China, makuha ang sa dami ng Philippines, demand pero- nila sa oil din, yeah. Oo. So, magkakaroon stalemate dito. Ano ngayon? This is bilateral problem. China and Philippines. Meron pumapasok ang Vietnam. Okay. Yung area malapit sa Vietnam, huwag na natin pakialaman, di ba? Hindi pong sa Pilipinas, along Palawan area and things like that na one. Okay. So, anong gagawin natin? O sige, let us mag-joint kon tayo. Venture. Oo, mag-joint ng yung venture na Pag-extract. kuha ng oil. Pag-extract ng oil, di ba? Drilling. O sige, China. O, sa inyo ang kuhan. Sa inyo ang kuhan, mga gamit. Because Philippines cannot afford it. Billions of dollars. Manpower, kayang-kaya natin. Manpower atin. Okay, ngayon. O, sige, It will create mag-sharing tayo. employment. What do you want? 30% sa Pilipinas? 70% 70% sa China? Okay na yan. Ilang billion barrels? 10 billion barrels. Pwede meron tayo
additional income, three billion employment barrels for of oil. Filipinos, friendship between two nations. So, madaling isolve. Madaling isolve. Eh, Alamin Diba? talaga kung anong gusto nila, no, bakit nila sinasakop. kaya ayan, 30%. Oil Then, drilling. Total, kung mas Tapos ang malaki problema. kung mas malaking investment nila, di mas malaki ang share nila sa So, 70 nga, binibigyan ROI. natin. Anyway, hindi natin pinababay. Kasi actually, sa totoo lang, ang West Philippines is very, ang mga ayungin shoal na yan is few miles away from, that is within the 200 economic zone Yeah. of the Philippines. Ang China sumobra eh. Ang layo na nun. Ang 200 economic zone nila, kung doon, kanila walang nakikialam eh. Ang problema dito sa China, gumawa sila ng 9-dash line, 9-dash line, na putative ito. Hindi to totoo. Nag-invento sila. 9-dash line, inabot halos ang Palawan. Ngayon, sumobra pa yung kagaguhan nila, gumawa pa sila ng 10-dash line. Wow. Ay di, doon ka na sa section ng Palawan, ay katarantaduhan na. Hindi na pwede yun, lukman na yan eh. Hindi na pwede talaga yan. Ang pinakamaganda sa UNCLOS, no? United Nations Law of the Sea, UNCLOS, hindi alam ng mga politiko natin yan dyan, UNCLOS na yan. Alam nila, ang rapot ng alam. Ang UNCLOS, ang sinasabi dyan, yung 200 economic zone, dapat kung sino ang katabi niya, Pilipinas, 200 miles. So, 200 miles economic zone, atin yan. Which includes Ayungin Shoal, Ayungin Shoal, Spratly Island, things like that. Ang China malayo. 24 miles away from Zambales ang Ayungin. Or Kita more, mo yun, konti, more or less. Sa China, 214 Ang layo. miles. Layo naman, huwag naman ganun. Baka kasi ang computation nila percentage ng laki ng bansa nila. Hindi, ang computation nila, nagtayo sila pa rin ng 10-dash line. Dati 10-dash 9-dash line lang eh. Naging 10 pa. Lumaki sa 9-dash line. Eh, yung 10-dash line, umabot na sa pampang ng Pilipinas eh. Ano ba yan? Hindi na kami makapag-swimming nito. Scuba diving pa man kami na Pag-andar ng attorney. motor mo, sa China ka na. Oo, ang dali lang pala pumunta ng China eh. Hindi pwede. Kailangan Hindi pwede yan. i-water cannon ka. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Okay. Attorney, balik tayo ha. Tuloy-tuloy natin tong pag-uusap na to. Okay. No? Okay, Bitaw lang okay. ako ng ilang mga reminders. Kindly stand by. Ha? Attorney. Magpanumpali kita ha. Dugang pang pagtalakay. Ay sambilog idra sa pinaka-importante. Ang tawa-tawang pangod ni President Bongbong Marcos ng problema sa West Philippine Sea. Stand by. Crime and justice. Crime and justice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi. 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, Parang mabeauty pa bagets din. na bagets ka naman sa 64 years old. Yung maliit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nagre-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo. Nagra-running ako every other day. Nagmamarathon. Tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, umakyat ako sa Mount Apo. Madali lang, Mount Apo lang pala eh. Ayun, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon, everyday. Yun siguro talaga. Yung alagaan mo sarili mo, sa pagkain, exercise, tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo, itry mo ba? Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo ma-describe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umaakit ako ng bundok, may baon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umakit ako naman Apo, dala-dala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakuwasa na ako ng picture, di ba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila, yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement. At kung food supplement, MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga, parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Ludi, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achuchu. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito.
Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan. Sino po sila? Sa Dolores po. Taga saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Magaling na po. Hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Mababa na po. so nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon nilang kita. Raffle promo. Sa Allen Smart, ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog gagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami, kumukamu, pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number, RBI-AKL-02-02-010, Series of 2024. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na bang lahat? Life Extension Vitamin D3. Linuria, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga
butika. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Mga kasimanwa, it is now 8:48 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Balik kita sa aton karang alunisan nga programang Crime and Justice. Ako nanay nga pahanumdum rong life extension. May libre nga consultation Lunes hasta Sabado. Alas 9 tagahon hasta alas 3 itapon. Pwede man ka mo mag-text kung kinahanglan niyo appointment para sa inyo nga check-up. Mag-text nga mang sa 0917-3181-194 sa life extension. Good morning, Anay, kay Kasimanwang Nelson Namay. Good morning ko na, Attorney Axel, and watching live from Linabuan Norte, Barangay Hall. Thank you po. Maria Nablo Nabor, Blessed Monday. Thank you so much. Kay Kasimanwang Bolt Yamanin, Paulo Bautista sa mga taga-Ibahay. Roslyn Silorio sa Singapore. Good morning, Ninang Marieleni. May takway pa ko ni mo to sa California, halin sa Pinas. Sa tanan-tanan nga nakatutok aton makaron. Balik kami na, Attorney. Attorney, welcome back. Yes, pre. Dayad nga. Gawat tuman. Ma-response lang ako kay Mr. Namay. Oy. Councilor yan, barangay Kagawad sa Linabuan Norte. Place where I came from. Kaya pala. And the barangay captain there is my... Mag-anak ko man na balitiyo ko, pero kung magtawag ako siya, ampod. Kasi medyo bata eh. Oo. Balitiyo ko yan. Looking pero ampod sa Ritidad. Nelson. Si Bimboy. Bimboy. Oo, ang Bimboy. Oo. Yan ay kuha naman. Masipag talaga. Masipag sa Barangay Hall mismo, ito sa Datanan. Oo, sila na sa Linabuan Norte sa Barangay Hall. Ako si Maria sa Linabuan, nilahid nga agahon kayo Datanan. Okay, balik kita, Attorney. Oo. Okay. Pero naputo naton kayo nga tupiko. Rung may kaang tanan. Sa aton nga handom nga mabatian sa zona ni President Marcos this afternoon at 4 p.m. sa Batasan. No? Do you have still to elaborate dun sa topic or do you have another? Actually, wala naman tayong kwa dyan sa West Philippines na yan. Pero isa na lang issue. Yung International Court, nag-declare na ang may-ari ng West Philippines at dapat irespeto ang 200 economic zone, 200 miles economic zone, exclusive economic zone ng Pilipinas. Ay, sa Pilipinas? Ang Pilipinas. No, not China. Kaya they cannot implement this. Why? Because China is a member of the Security Council. Ang Security Council ng UN ay hindi pwedeng gumalaw unless lahat-lahat sila pumirma. Bakit naman tiperma ang China? That is against their own interest. Pero that is the reason why ang stand ng Pilipinas sa West Philippine Sea issue and is tayo talaga ang may-ari at because and we should also be proud Akyanon because it is justice Carpio Senior Associate Justice Carpio Tirol Carpio yan eh Tirol ang mother niyan from the Tirol family of Aklan we should be very proud of that ang galing yung justice na yan. And he is suggesting to refile it again, no? Yung arbitrary. Panalo na tayo eh. Yung 2016 pa yun, no? At hindi in-honor ng China. So sabi nga niya, mag-apila ulit tayo. Kaya lang magiging ganun din naman eh. Na yun. May ganun panalo din na naman. tayo eh. Kasi kung talagang sila gusto nilang dumaan sa procedure, dapat nag-file sila ng appeal noon pa. Kaya tagal na nun eh. Oo nga, 2016. Under the procedure natin sa korte, 15 days lang baka umabot na ilang taon na yan. 8? So, ang issue dito, legally, Pilipino ang nanalo, Pilipinas. At ang ating abogado noon na nagpursige, si Associate Justice, Senior Associate Justice, Carpio, Tirol Carpio. Actually, he hails from Davao.
Kasi mga Carpio Davao, pero ang mother niya is from Aklan. We should be very proud of that, mga kuyanon. Na may magaling ang ating mga kababayan natin. So, yan ang issue dyan. Ngayon, pupunta na tayo sa sinasabi natin na another issue ng food security. Nung umupo si Bongbong, unang-una niyang hinawakan yung Department of Agriculture because that is very important. Sabi niya, bababain niya ng 25 pesos ang rice. 20, ayan. Magkano ang rice ngayon? 60 pa rin, 50. Depende. Pero meron din namang 30. Yung mga laon or whatever. But anyway, that 20 pesos na per kilo per rice is, realizable yan, not from the Philippines point of view, from Thailand, Vietnam and other countries. There, kung saan tayo umaangkat. Oo, kasi ang cost of production nila mababa. Cost of production, mababa. Mababa ang sweldo ng mga tao dun eh. Tayo sa Pilipinas, mataas ang ating sweldo. Tumaas na naman tayo sa wage increase. Mamaya natin pag-usapan yung wage increase na yan. Ngayon, mababa ang cost of production nila. Kaya, the farmers can sell it for 20 pesos per kilo. Kaya. Ngayon, ang gagawin ng Pilipinas, kung talagang dito sa atin ang produce na yan, hindi pwedeng bababa sa 40 pesos yan because of the cost of production na taas. Ngayon, siguro bibili ang Pilipinas sa angkat ng bigas, 20 pesos per kilo, bibenta ng 25, posible. Ang problema, patay naman ang ating local farmers. Ayun. Matamaan naman ang ating mga farmers dyan sa Ginbaliwan. O yung ating mga, kasi Mario ko rin sa Ginbaliwan dyan. Dalawa Mario ko Ginbaliwan. Oo nga, at saka apektado din. Punto is, this Ginbaliwan is really a rice land area. Alas, puis, talagang kwan yan. Apektado sila. So, ang kwan? Ang kwan nito, kung mag-25 na lang, wala nang bibili. Wala na rin, hindi na siya wala na magsasaka. Oo, bibili ka na lang. Kawawa naman ang ating magsasaka. That is why the price of rice is being stabilized para wag naman bumagsak ang ating mga umalugi ang ating mga farmers. Bakit? Mas mura ang cost of production ng sweldo nila sa mga tao is mababa compared sa Pilipinas. Pangalawa, andun sila sa area na parang may mountain range dyan na may tubig na maganda. May mountain range. Magkatabi-tabihan sila Ang punto sa Pilipinas, isla tayo Pero blessing ng isla dahil hindi tayo naguguluhan. Imagine, Vietnam, ang katabi mong boundary is China. Pag nagkaroon ng problema dyan, baka pumunta China sa'yo. Patay ka. At least tayo malayo tayo with anybody else. So, it's a blessing in disguise na we are an island. And then, ang problema lang naman natin is, of course, yung ating rice land is not as fertile, no? As massive. Mas marami kasi silang natatanim na palay doon dahil malaki ang area nilang nakuhan. Dito sa atin, dito sa atin may mga agricultural land tayo, pero maganda ng production, pero konti ang volume, konti lang hectarage. So sa Thailand at Vietnam, talagang malalaki ang nila. Pero tama yun, attorney, kasi kung konti ang production, it would vary sa supply and demand. No? Pag konti ang supply at mataas ang demand, so yun ang problema. Magmamahal talaga. Unlike sa kanila, ang daming supply and then konti lang ang demand. So may excess talaga sila. Pwede silang mag-export. At saka maganda ang production. Actually, dito lang, 1960s, 1970s. Dito lang nagpupunta tayo. 1950s pa. Tayo nagtuturo sa Thailand at saka yung mga katabing country ng agriculture. We have the International Rice Research Institute dito sa Pilipinas, sa Pilang Cavite. Pero naging productive naman yung pagturo natin sa kanila.
Oo, sila nakinabang, tayo hindi. Makikinabang din tayo sa pag-import. Sa pag-import na. Naging kuwan tayo. Naging importer. Yun siguro yung Oo. purpose nun. Tuturuan natin sila kasi in the future, kukulangin tayo ng supply. Posible. Basta then, dapat ang result ng gobyerno is like this eh. Marami tayong public lands eh. I-convert na natin yung iba't ibigay sa farmers. Millions and millions of hectares ang ating public lands. So, yung mga arable lands, mga arable lands na yan, ibigay na natin sa farmers para at least makuha ng ating production. Ng rice production. Marami tayong mga excess Public na lands. public land na ibigay na ninyo sa kuwan. Pwede mapapakinabangan sa pagsasaka. Ganun lang naman para makakuha Dito sa Pilipinas. Okay. Pare, alam mo, it is a curse na island tayo, pero beneficial naman sa atin in the long run. You know why? Pagdating ng araw, speaking sa future, yung mga bahay natin, itatayo sa ilalim ng dagat yan. Maniwala kayo, hindi. Ang ating fish pond, mga fish area, we can produce fish anytime, anywhere. Inside our islands, kasi yung mga Sibuyan Sea, mga ganyan, malalaki din. Makakapasok tayo, magkakaroon tayo ng mga pag-culture ng mga laman dagat, marine, within our island, within our sea, inland sea. May mga inland sea tayo eh. Ang dami. So, in the future, the Philippines will be better than anybody else. Ay, Kunting sana taga naman. lang. Kunting Sarap taga naman lang. pakinggan nun, attorney. So, sisikat ang Pilipinas, pare. Hindi na tayo bibili ng langis. Gamitin lang natin ang weed eh. Panindigan Yung natin wind, pag energy ng agricultural wind, country. gagawin natin kuryente. Because lugi tayo sa, may mga langis din naman tayo. Pero yung wind, air, ganyan, electricity yan eh. So we convert that. And then, we will be fine. Philippines, in the long run, Philippines will succeed. Ang ganda ng location natin. Magulo lang ngayon, hindi na-harness. Pero in the long run, we will succeed. Yung mag-rely tayo sa nature, no? Solar, Pwede. Dami nating energy, yung wind, They're trying to harness the power of the wind. Ayun pa, isa pa yan. Okay, dito lang, kung talagang mag-invest tayo, yung hydroelectricity. Ang dami nating river sa Pilipinas. Hindi gawing dam, electricity, matter of time. Iwasan muna natin yung kung paano tayo makapaganda ng buhay natin at makapag-deposito ng pera sa ibang bansa para sa pamilya ninyo. Magnanakaw kayo. Shipping ng Pilipinas, kakayanin yan. Ayun, kung ma-maximize yung mga natural yung resources natin. ng Pilipinas. Blessed tayo eh. Philippines is a blessed country. Bigay sa atin ng Diyos yun eh. Ganda ang Pilipinas. Yun sana yung mga ganun proyekto, no? Huge project ang na dami. the whole nation would benefit. Hindi yung territory mo lang. Diyan sa magaling tong ating dating mayor si Aldindo Batino. Batina. Aldindo. Nakausap ko siya noon. He's still the mayor at that time. 2022. And then may mga proposal sila yung paggawa ng hydro. Kasi maraming river. Madalag, ang ganda ng lugar. Papunta Libakaw. Nagre-river cruise Pwede mo i-convert yan sa convert sa electricity. So, Madalag will be a supplier of one. Yung mga kaibigan natin sa Madalag, magandang umaga sa inyo. You can be a supplier of electricity. Not only in Aklan, but also in Panay. Ayusin lang yan. Maganda naman ang proposal noon at pinag-aaralan niya ni Mayor Aldindo. Oo, yung mga ganun ang kanyang nasa mga vision niya noon eh. Siyempre, 3 times ka lang naman. You have to step down. Matapos naman yung 3-year term. So, sa
I do not know, but dapat may continuity. The sad reality kasi, balikan ko kanina yung sabi mo, attorney, we have public lands, no, nga pwede natin itao purposely sa pagsasaka, no, sa mga qualified na mga magsasaka talaga. Well, the sad reality is, tinan mo yung sa Boracay alone, ha? Yung inaward ni Duterte na hindi Paul yun. Para sa akin, Paul. Mabuti nga, kinakalaban ni Vice Governor yan eh. Kinakalaban ba nila? Hindi naman. Kini-question nila yung pag-take over ng private claimant. Eto na. Foul na nga yun, madadagdagan pa ng another foul. May private claimant na nag-take over na sa sa 5. Sa Boracay. Isa lang naman yan eh. Pag puro pay kasi, tingnan mo yung mga kwan dyan, tax deck. May M2, M1, M2, M3. Anong bakit ganun? Ba't may M1, M2, M3? Ano? Depende sa kwan? Depende. Bakit nag-M2 ka dyan? May M1 lang eh. But anyway, beside the point, hindi ko makakuan yan, pero of course, alam ko may reason yan sila at alam ko. Pero siyempre, sabihin nila. Ang nakaka-dismaya kasi, attorney, our government agencies na sila dapat ang pumoprotekta sa naging desisyon ni Duterte, no, na panindigan na lupa talaga yun ng gobyerno, sila pa tong parang nagiging spokesperson ng mga private claimant ng mga developer na to na pinapaasikaso sa kanila yung mga papeles. The reason why Duterte awarded the lot to a certain group, ita, is because he knows na walang titulo sa walang titulo dyan sa legal sa Boracay. But then ang aking position is like this. In so far as I'm concerned, take ang title sa Boracay. Magkuhanan tayo. Kaya ang daming... Magkapulan tayo dyan ng issue. Di ba, siyempre, tirahin nila ako. I-depensa ko yung sarili ko, sabihin nyo kung take. Wala magsasalin sa akin dyan. Kaya ang daming... kasi, pero, anyway, ang punto is, things like this, bakit, ang ayaw ko kay Duterte, bakit mo binigay sa mga ita? I am not discriminating the itas. Alam mo kung bakit? Ikukuhan sila yan, pressure yan eh. Yeah. 10 years from now. Dikipitin sila, kawawa sila, papatayin pa yan. Ganyan ang greed sa Boracay. The greediness of mankind has done its toll in Boracay. May namatay na dyan eh. Okay. Pinakamaganda alam sa ita, sa mga brothers natin. Bigay sa kanila yung 400 hectares na public land. Yan ang forest reserve eh. Kung lumaki pa ang kanilang lupa, kayo ang steward dyan, ayusin nyo yan. Pag tayo dyan ng yan ang laki, 400 hectares yan, more or less eh. So ang gagawin mo lang dyan, bigyan mo yung madalag ng 1 hectare, bigyan mo ang balete ng 1 hectare. In that government land, bigyan mo ng 1 hectare bawat town sa clan. O di meron may income ang ating mga kuan, ang ating mga respective ating mga municipality, ang ating mga mayor la, wag na mayor, pati yung municipality. Makakagawa sila ng hotel, ma-display nilang product. Like for example, Balete. And kung meron silang product na pinya. So, hindi yun ang i-develop na. Leso, yung kanilang... Kugon. Then, the tourist going into Boracay, pupunta sila, para naikot na nila ang buong aklan. Ang concept yan ang dapat gawin. Let's go. Yeah, for example. Yung inyong mga banig. mat. Oo. Tama. So, bawat town, that is only 17 hectares. If you give 1 hectare each for 17 municipalities. Anyway, gawin nyo na maglagay kayo ng 1 hectare bawat town. Kung ganit kayo, gawin nyo 2 hectares bawat town. Para ang town na yan, magtayo ng sarili nilang hotel, mapupunta ng ating kababayan. Kung Balete yan, puntang Balete noon sa kanilang lugar. Kung Tagalibakaw ka, punta ang Tagalibakaw sa kanilang lugar. Ibig sabihin,
they have a piece of paradise. Kasi sinasabi natin ang Boracay, paradise. It's a paradise Bigyan island. nyo naman ng piece ng paradise ang ating bawat Bayan. munisipyo sa Aklan. That's only 17 hectares. Wala nga 17, 16 lang eh. Kasi ang Malay. Bigyan mo Andyan na ang Malay. Siya na talaga Oo. yan eh. Sila Pero bigyan hometown. mo rin ang Malay. Oo. O, di ba? Para pare-pareho, walang lamangan. Kasi pag nagkaroon tayo ng lamangan, dyan ang intrigahan, dyan ang away, dyan ang disunity. Dyan ang katarantaduhan nagsisimula. Ang punto is, fairness is the name of the game. We should be fair to everybody. Give at least 1 to 2 hectares. O, kung may nakikinig dyan na nasa posisyon, gawin nyo yan, masaya ang Aklan. Masaya ang Altabas. Bakit? Masaya lahat. Napunta ako sa Boracay, mayroon kami doon kami. May cottages kami. Para sa mga Altabas, may discount. Of course, magbabayad naman kayo. Huwag naman kayo libre. Hilig naman kasi tayo sa libre, mga kababayan natin. Magbayad naman ang taga-Altabas ng minimal sa kanila. Ang pera nila pupunta rin sa kanilang munisipyo eh. Di ba? Totoo yan. At ito pa isang malungkot na katotohanan. Even Aklanon people, no, from different towns here in Aklan, never have been visited Boracay in their entire life. Nga iya man lang dun sa Aklan. Because they cannot afford. They cannot. Oh, napakadali pare. Gawin nyo nga, nakakaya naman kayo. Bigyan nyo ng 2 hektarya. Bawat taon. Udang. The best. Mangyayari sa Aklan. Every town in Aklan has a piece of paradise. Ayun. Madali lang yan eh. Ba't ayaw nyo ibigay? 400 hectares yan eh. Malay mo mamaya, mabanggit ni Marcos yun. Tapos, yung mga ating mga katutubo, mga brothers natin, hindi ko din discriminate yan. So, doon sila, kasi sila nomadic yan, hindi yan negosyante. Hindi nga yan agriculturist eh. Hindi nga nag-agriculture yan eh. Nomadic yan by culture. O, ibigay namin sa inyo yung 400 na ito. 400 hectares na ito, more or less. Bantayan nyo. Kayong steward dyan. Oh, you go on with your own life. Magtayo kayo ng village dyan. Magtayo ng village kayo dyan. Mag-alaga kayo ng baboy damo, usap. Pakawala natin dyan. Ibon na magaganda. Buhaya. Para hindi... Ang mga buhaya nasa takas eh. Para mawala na sila sa takas. Doon na sila sa natural habitat nila. Doon sila bilong. So anyway, yan, napakadaling pagalingin ng Aklan. Napakadali. Wow. Napakadali. Grabe yung napakadali. Ang ganda ng mga ideas mo, attorney, no? And who will be, or maybe not now, in the future, no? Sino kaya? Or if we can do it now, no? Sino kaya ang makakagawa niyan? Na gawin nila, kaya nila yan. Oo, yung mga ganong ideas, no? Sumagi man lang ba sa isip nila yan? Have they tried it? O none of my interest? Just don't know no? Pero ang ganda sana, no? At, implement. Give every town of Aklan a piece of paradise. Boracay is paradise. And God gave Boracay to the Aklanon, not to anybody else. Yeah. So Aklan should enjoy it. Kasi, naman kayo dyan? Kasi yun naman talagang purpose, di ba? Yung ma-promote lahat ng towns of Aklan. Ang problema, hindi nga ma-promote kasi ang mga tourist, hindi naman pupunta ng Balete yan. Yung mga international flight na mag-land, hindi naman pupunta ng Madalagyan. Boracay ang punta niyan. So ang towns natin, i-showcase natin doon sa Boracay. And then, hopefully, and who knows, pag nandun na sila, nakita nila, na-curious sila, dito sa Balete zone na to, Balete Paradise na to, they have their towns in the mainland, why not? We visit the municipality para malaman talaga natin ang culture nila doon. Diba? And then, may outlet sila sa kanilang product. That is one way na ma-promote natin ang produkto ng Aklan. Because ang tourist pupunta dyan, ay ang ganda ng pagkagawa ng banig. Madalan mo dito sa China ng
mga 10,000 pieces. O, hindi may trabaho lahat ang Kasi pag taga-labas. pumunta sila dun sa Madalag Paradise, yung zone dun sa Boracay, no? Nakita nila yung mga produkto. So, paano nila ginawa to? If you wanna know, visit the municipality. Andun yung pag-weaving nila, andun yung yung mga raw materials, how they produce it. Yes. Di ba yung mga ganun? Lansones in Madalag, off-season. Matamis ng lansones sa Madalag. You can, pwedeng mag-lansones picking, mga tourists, kung gusto nyo, pag season ng lansones, you go to Balete, you go to Banga, mag-rambutan picking kayo doon. Ipa-ipan nila yung yun ang concept na yan. Ginawa na yun ng Marcelo, ni Presidente Marcos, ng New Society. Alam mo ba yun na yung Pilipino? Yes. Dito sa Philippine Village Hotel sa Ngayan. Pag pumunta ka dyan noon, papunta ka ng Mayong Volcano, makikita mo, Manawi Rice Terraces. Hindi ka lang iikot ng Pilipinas. Doon ka lang, makikita mo na. Picture ka lang. So, ganun. Ang produkto, ganun din ang gagawin natin. Pero talagang individual. 2 hectares na. Total. 400 hectares naman ang pre-kuan yan ang government owned That is a public land. Forest area. Bigyan mo na yung 14 sa Aklanon. And let Aklanon enjoy what they deserve. Because inuulit-ulit ko. Boracay was given by God to the Aklanon. Aklanon should benefit from it. They should enjoy. Diba? Hindi yan binigay sa mga mayayaman lang na mag-develop ng business doon. Yung mga competitors. We need, of course, don't misconstrue me. We need investors. Oo naman. So, we have to support investors. We have to protect the investors at all costs also. Yeah. Dahil pasalamat tayo, dahil may investor tayo, napansin tayo. Yun. And napansin tayo ng investor. If you give, we have to protect their investment. Pwede naman yung you allot 1 hectare. For example, for Calibo, there in the island of Boracay. So si Calibo nang bahala maghanap ng investor. Di ba? I-welcome pa rin natin ng investor. I'm trying to say, pare, yung mga hotel dyan na malalaki, yung Shangri-La ba tayo dyan? Yeah, there is. Okay, Shangri-La. Ibigay mo yan sa iba. Hindi. You have to protect the investors. Bakit? Kasi sila mismo naghahanap ng kliyente para sa kanilang hotel. Aklanon is not in a position to do that. Yung totoo lang sila ang may capacity. Silang may capacity worldwide. Yun. They have the connection, they have the contact. And that is the reason why we have influx of tourists also. Because of these investors. So at all costs, we have to protect the investors. Ganun lang exactly. Simply, hindi naman tayo parikwan Hindi naman tayo yung pikit mata sa investors. Investors should be protected at all costs. Kailangan natin yan. Yes. Kailangan natin ng investor sa Aklan. Okay. Sige. So, gumapahuman kita, attorney. Anyway, last na. Okay. Wages. Issue to, wages. Okay, last na. Sinabi na mag-600 net ang wages in Metro Manila. And definitely, pag pagtaas na yan, pati sa Aklan. So, anyway. Yan ang problema, attorney. May issue dito, kasi. So, this has to be added. Kasi talaga. I was in the Department of Labor ang isa talaga na naging vocal din ako before, yung wages sa Boracay. Kasi lagi na lang sinasabi at ini-implement nila yung provincial rate. Oo, nasa probinsya ng Aklan ng Boracay, but look at the market. It's international, no? Unfair naman na ang wages nila doon is provincial rate pa rin, na mas mahal pa nga ang bilihin doon kaysa sa mga cities, di ba? Here in the Philippines. So dapat may special treatment talaga doon. Yun talaga isa pa. Okay. The point is, ito pa. Yung sinasabi mong wages sa Boracay, yung iba ko hindi umabot ng minimum wages. Yes, sad reality. Okay. One, yung isa pang issue. Ito pa, gawin natin. If we have the political will. Political will lang ito Patapangan lang ito ng apog. Kung hindi magkapangapog yung pag-ngiti lang tayo para tayong gago, wala mangyayari sa Aklan. Alam mo ang gagawin natin? Lahat ng empleyado sa Boracay must be a native of Aklan.
Except yung kwan pare, managerial. Kasi yung mga managerial galing Maynila, mga hotel na yan na malalaki, talagang, saka yung mga chef, do. Kasi yung mga chef na yan, highly trained yan. Hindi naman pwedeng magluto tayong dinuguan dyan sa turista. At tinuba ng manok. So may mga chef tayo. International yan cuisine. Yan ang seksyon. Saka yung mga confidential employees. Pero rank and file, they should be coming from Aklan. Gawin nyo yan. Pag hindi, tatakbo kami. Ano, Tatakbo kami, magja-jogging. Kaya yan ang unang battle cry ko. At lahat ng empleyado, dapat Aklanon. Hindi pwede. Ang daming walang employment sa Aklan. Yeah? And then sabi nila, bakit hindi nyo gawin yan? Kasi wala namang marunong sa Aklan. Gago, i-train nyo. I-train nyo Aklanon para maging kwan sila sa hotel. Mag-qualify. O industry. Maging marunong sila. Napakadali Kaya lang, it's up to them. But rank and file workers must come from Boracay. Or Aklan. Must come from Aklan. Yeah. District 1 and 2. Yun, no? Yes. Sana. Handong Yun ang pare. Thank you, Tony. Thank you. Kulang tayo sa time next Monday again. No? Imani nga pag goodbye. Oo. That will be the coverage of the SOLA. Yung West Philippine Sea, Food Security and Wages. Pamatiyan natin hindo ng hapon. Okay. Okay. Sige, Tony, imani nga pag goodbye mo sa mga Akyanon, blessed ang Akyan. We have the best, pinakamagandang beach sa buong mundo. Ayusin natin, regulate natin, and see to it na yan ay mapakinabangan ng mga Akyanon because God gave Boracay to the Akyanon. So, dapat Aklanon mag-enjoy. Okay? Yes. At sa lahat ng kwan dyan sa Boracay. At dito sa Crime and Justice, we care. We care. Thank you so much and you have a great day ahead, Attorney. Okay, pre. Ayun! Salamat gid kay Attorney Axel Gonzales ha. Medyo nabitin kami ay gapawon kami sa oras sa Lunes lang uman ha sa Crime and Justice. Sa aton nga masuki nga matag pamati salamat gid. Sa aton nga managing kakbay sa pagkatud balita sakit patrol. Nagi naman ni hartaman karang navigator kasi manong Jerome Lastimosa. Aton nga mga Energy Patrol reporter kasi manwang Mary Joy de la Cruz Melgar and kasi manwang Malbrit Danlida. Ako man nga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa sandatahang lakas it Energy FM Kalibo. Sa overall supervision, amon ka na nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman kasi manwang Apol Zaraspe III. Ipahabulan na kay kasi manwang Jason Zabaliero nga nagpamati katon sa Arcangel Balete. Una sa Sitio Bilaklingan sa Zabaliero Store. Good morning. Kabilugan nga puwersa sandatahang lakas it Energy FM Kalibo. Makikialam po kami dahil may pakialam. This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw po it Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan! Prangkahan! Crime and Justice. Crime and Justice.